Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Tuwing sasabit ng dilim, nanunumbat yung maitim, nasayang na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang finalo. Kakulay ng talong at wag na wag mong amuyin. Bulaong tulong sa lolo, kailangan ko ng tulong mo. Mangusig, mangusig, gamit kanyang oras bigla kang sasampalin. Mangusig, parang Johnny Sins, siya ang balos ng tit na iyang sobrang itim. Tuwing sasabit ang dilim, nanunumbat yung maitim, nasayang na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang pinalo. Kakulay ng talong at wag na wag mong aamuyin. Bulaong tulong sa lolo, kailangan ko ng tulong mo. Mangusig, mangusig, gamit kanyang murat bigla kang sasampalin. Mangusig, parang Johnny Sins, siya ang balon sa tit niyang sobrang itim. Sakto sa mukha mo, lapat na lapat, bakat na bakat sa balat na hamapas ka na ba ng black na murad? Huwag mo akong galitin ng ina ka. Mga balas titiis, walang hiya, huwag kang magangas. Sa'kin ako nga, si baba ang sipatit na labas. Buwalo pa atras, bulusok na basbas, sabay tatalo ng mataas. Damahin mo ang lakas at gatas ng malaalapat na Norman's hampas. Burat! May pinampas ko ng titi sa mukha yun. Gamit kanyang murat bigla kang sasampalin. Mangusig, parang Johnny Sins, siya ang balos ng Ano na? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay nagmumukhang laglagan portion sa kampo ni Norman Mangusin, mga ka-plastic.
At ito na po yung mga patunay na nagkakaroon na ng scattered ang kanilang kampo dahil dito. At gayon pa man mga kaplastik lingid sa kaalaman ng mga netizens. Kahit na nagkakagulo na po ang kampo ni Norman Mangusin, ay patuloy pa rin ang faithfulness ni Maria Monica D sa kanyang amo na si Norman Gusgusin. Bakit? Ito po ang rason. At ito. Bago tayo magtungo sa laglagan portion, panoorin natin yung video na kung saan ay nagpakita itong si Maria Monica D sa kanyang live stream na binigyan siya ng sahod ni Norman Mangusin. Kaya nakapagpundar siya ng laptop. 'Di ba? Sobrang galing. Nasuhulan. Walang internet Panoorin natin yung video na ito. Ito, mga ka-plastic. Boss, dumating na. Ito. Boss, dumating na. Boss, okay na. Dumating na yung bigay mong laptop. Maraming salamat. Yun no, may pangganda na tayo. Ba't nabubulol ako? Joke lang guys. Paano? Nagsisinungaling ka na from the start, kaya nabubulol ka. Sabi mo, binigyan ka ng laptop ni Norman. So, may patunay ba talaga na galing kay Norman Mangusin yan o baka pera mo lang yan? May maganda na tayong pang-editing. Ito, mouse to. Kaya na-doble yung mouse natin. May mouse na din daw to. Pero okay lang. Niniyaw! This is Monix D, ang vlogger na malambing. So, ayun na nga guys. Mag-unbox tayo ng binigay sa atin ni Boss FLM. Ito mouse, nagkarodoble na nga yung mouse. Sabi nung seller, meron na daw tong mouse. Actually, laptop po to. Bigay niya po sa akin para mas maganda daw po yung pag-edit ko. So, At gumanda rin yung mga deceptions content mo para sa mga kababayan mong Pilipino na patuloy mo pa rin niloloko yung mga OFW. Diba? Hindi sa inaano kita hanggat maaga, Maria Monica D. Itigil mo na ang pagtatanggol kay Norman Mangusin. Kasi alam mo kung bakit. The more na ikaw ay kumakampi sa taong yan, lalong bumibigat ang sitwasyon mo. At the same time, si Casper nagkakaroon na rin ng dilema dahil maging siya mismo, may kaso na rin. So ano po ang ano po ang maikainat na ni Maria Monica D dito? 'Di ba? After neto, lalong dumadagdag yung kaso mo. At parang wala kang sagot about dun sa sinampang kaso ni Attorney Sabi. Maraming nagtatanong sa'yo kung ano ang opinion mo sa inilabas na suit case against sa inyo ni Norman. Pero ano ang ginagawa mo? Tinitake advantage mo yung viral na ikaw ay pinag-uusapan. Nagtuloy-tuloy ka na mag-live stream. Nagtuloy-tuloy ka pa mag-content. At para bagang kaya kang pagtanggol ni Norman Mangusin kapag ikaw ay nahoyo. excited na talaga ako guys. Buksan na natin. Masyadong mahigpit. Kailangan natin buksan. Bawal sa ang kutsilyo eh. Ba, alam niya. Yan. Bawal kay Lolo Whitey. Ayun. Excited na talaga ako ha. May pa-aesthetic pa talaga. Nakalagay pa sa box oh. Aanog na. Now,
Hindi ako magpapakita ng kutsilyo at bawal kay Lolo eh. Kay Lolo Whitey. Boss FLM, thank you very much. Maraming salamat po. Yun, no? Buksan na natin. Laki nito ah. Pinakita rin niya. Palpak. Nakita ko. Ba, bango ah. Bigat. Tak. Just lang, titingnan ko kung ano pang laman. Merong saksakan. Kaso bibilan pa namin ito ng ano, adapter. Ay, ito meron na pala eh. Parang ano lang rin, no? Yung saksakan nito, bibilihan pa to, oh. Mahirap tong saksakan na to. Tsaka may Regalo sa kanya ni Norman mouse, daw. Doble-doble na yung mouse natin, tibali. Ito. Yung laptop naman bubuksan natin. Kailangan natin ito bumili ng ano, saksakan. Dapat pala, nagbili na ako. Hindi ko naman kasi naman saksakan yun eh. So, buksan na din natin. Ba? Ang liit. Lang. Ang daming balot. Safe na safe talaga, oh. Ito na. Ba, laki oh. Touchscreen do. Parang pagpalagay ko, parang second hand lang to eh. O pag pina-JNT lang ni Norman yung luma niyang laptop. Kasi wala na siya sa box talaga eh. Nilagyan na lang ng bubble wrap. So hindi natin matutukoy kung talagang brand new yan o second hand lang na pinaglumaan ni Norman. So guys, actually ano siya, chrome top. Ito. Parang laptop na din, chrome top to eh, pang estudyante. 14, no. Yun no, yung maganda na tayong pang-edit. Nababaliktad daw to Ang eh. kasinungalingan. Ay, hanggang dito lang. Akala ko na ano. Yeah, baliktarin mo para mabalik. Buksan na natin. Babukasan ito. Yung tago ito. Problema, hindi nabubuksan. Babuksan to. Ayaw mabuksan. Sira agad. Hindi na ano ba dito? Di ba dapat pag brand new may initial, ano yan, may initial battery usage pa. No, may initial battery life pa yan. Pero bakit ganun? Wala na talaga, side-side na. Okay, hindi mo na lang yung mouse oh. Mga wifi. So, mayroon na siyang pang-edit, browsers, pang yes. kasinungalingan, mga ka-plastic. 1% yung battery eh. 1% lang yung battery niya. Kailangan i-charge. Yung saksakan kasi, the device will shut down soon. Ay, saksak ko muna. Ayan. Boss, FLM, may pang-edit na tayong malupit. Thank you very much. Ayan na nga, kaso lobat. Hindi ko maano yung brightness, lobat eh. Mamamatay. Mamaya ko na anuhin. Ayan, dala-dalawa pa yung laptop pero okay lang yan. Laptop o mouse? Chrome OS. Ayan, malupit oh. Yung mouse. Okay. Double tap. Magana yung
screen siya eh. Yan. Ano? Tingnan natin. Hindi na. Nga, mouse, saksak natin. Tingnan natin kung May screenshot talaga para halimbawang maglabas sila ng mga statement na para sa mga kalaban nga naman, di ba? Ang galing. Lupit. So magtungo tayo sa laglagan portion, mga plastic. Away tayo! Sige, sige! Huwag konto! Dito sa post na ito, makikita yung comment. Away tayo! Sige! Ito po yung comment, mga ka-plastic. Ayan. Sabi nga ni Nagutsi Alagos Gordon, hindi ka sana paghihinalaan na nag-edit niyan dahil sa may nabasa dyan sa chat na fake endorsement, which is ikaw lang ang may spelling na ganyan. Imbis na endorsement. Naku, mukhang napapaghinanaan ka tuloy na ikaw ang nag-edit niyan. Remember, mabigat-bigat ang kaso na pag napatunayan. Alam nyo sa sarili nyo, hindi ganyan mag-type si MG. Tsaka yung mga ganyang edit, napakasimple niyan. Copy-paste lang yan at aayusin ng kaunti ang font para magmukhang combo talaga. Monique, sige dikit ka pa ng kay Kulaong. Ito yung larawan na yun. Na kamakailan lang ay tinalakay natin na kung si Makagago ba talaga ang nag-chat niyan. At hindi ugali ni Makagago na maganyan, mga ka-plastic. Naka-caps lock pa. Diba? At hindi niya sasabihin nito sa mga kasama niya in private na nagpapanghinaan siya ng kalooban na siya ay matatalo daw sa kaso ni Norman. Kung matatandaan ninyo yung last content ni Makagago WhatsApp Man, ay sinabi niya doon ang mga testimonies ni Norman Mangusin about doon sa 179 counts ng cyber libel, na kung saan ay puro katangahan yung mga sworn statement niya. Halimbawa na lang na private individual daw siya. Pero pagdating sa Article 7 sa kanyang sworn statement ay public figure siya. Humanitarian in public figure. Diba tanga? Parehas kayo ng pag-iisip, Monica. Diba? Away tayo! Sige, sige! Huwag kontuwa! Ayan. Ito po yung mga comment ni Maria Monica D. Hanapin natin. Nawala. Mukhang nabura. Parang nabura. Binura niya yung comment niya. Ito, depensa niya sa comment ng isang netizens, hindi talaga Diyos siya yan. Nawala yung comment na yun. So, wala tayong papakita. Na natin to. Ayan. Ito nag-comment kasi si Estencio Gem, Casper Anyaras Sakalam. Ngayon nag-reply itong si Maria Monica D na walang iya ka traidor. Dadamay mo pa ako sa edit mo. Di ba di naman ako magaling man na editor.
Sabi ni boss, sabi sa'yo, kaya ikaw yung pinalit sa akin, gago kayo eh. Ito kasi si Estenso Gem, siya yung kinikilalang bilang isang nagtatago sa account ni Susan Goodman. Siya daw yun. Kaya nagkakasagutan na sila online. Mag-edit kayo sa inyo, wag lang nyo ko idamay. Tapos nag-reply itong si Estenso Gem, mga kaplastig. Hala, wala ko kinalaman dyan, baka si Pedro Goods. Ang reply naman ni Maria Monica Tandy, maang-maangang ka pa sa nag-post ka na nga nang nagpapakilala ka na doon kay Susan Goodman. Ewan ko sa'yo, plastic ka. Ayan na, nagkakalaglagan na mga kaplastic. Nagkakalabasan na sila ng statement na hindi daw siya yung nag-edit. Kakatapos ko lang maopera sa usos ko. So ano to, babae ba to o lalaki? So hindi ko alam kung ano siya. So reply ni Maria Monica D, alos-dos mo na yan, binayaran ni boss okay. Ito yung yung sinasabi niya doon sa statement doon sa account niya ni Susan Goodman na inoperan ng kanyang betlog dahil sinagot yon ni Norman Mangusin. At siya yung pinagkakatiwalaan na editor na ipinakita natin doon sa nakaraang content ko. Dahil daw si Maria Monica D daw ay bobo daw, tanga daw mag-edit at maging moderator ng kanyang YouTube channel ni Norman. Ito, sabi pa nga ni Estenso Gem, sino ba yan? Susan Goodman, bakit nadamay ako dito? O, sabay nagmaang-maangan si Estenso Gem. Sabi ni Monica Tandy dito sa reply niya, maang-maangan ka pa. Ayan, with capture na ito po yung ito yung screenshot na gumawa pa siya ng fake account ni Makagago. Ito, Estenso Gem, ito po yung statement na yun na sinasabi ko mga kaplastic. Ayan, ang sabi niya dito, sorry wala kasing signal dito sa kotse, yan. Ayan. Yung binabayaran siya ng 280 pesos kasama ng 2 sesto pack. Ayan. Ang tanong nga niya dito ba't di na lang si Monica ang pagawan mo ng ng page, boss? Marunong naman din yun. Ito yung reply sa kanya ni Norman Gusgusin. Ayaw ko kay Monique, tanga yun. Di marunong gumawa ng page pati pag mo-moderate sa YTD. Di rin marunong kaya ikaw na lang ang gumawa at mag-manage yan, Gem. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Isa kang dekalibre, bata kita. Sige na si Casper na ang tanungin mo kung ano ang magiging ipopost mo. Sa page na bimbangan naman muna ako eh. So ibig sabihin ng scriptwriter niya ay si Casper Anyaras. At tuturuan si etong si Gem Estenso ng kung ano ang dapat niyang i-post sa Susan Goodman page. Di ba? Away tayo! Sige, sige! Huwag pantuwa! Ayan. Ayan, teka lang ha. Balik tayo doon. Ayan. Ito. Tapos, reply pa. Sabi ni Maria Monica Tan, edit mo, dami mo alam. Pinasa mo kay bossing para pag-away-awayin kami. Ikaw ang makakasuhan dyan. Bahala ka sa buhay mo, huwag ka mag-alala, may breadcrumbs yan. Matitira Lara na matris yan pag napatunayan. Yan yung reply niya kay Gem about doon sa screenshot na
nagpapatunay na hindi daw si Monica ang nag-edit ng nasabing content na yon. Sabay tawa, emoji itong si Stenso, mga kaplastik, na nang-aasar. Dagdag pa ni Maria Monica sa kanyang comment, may tikudasay, siya yan, inedit ko niyan nung sarcastic na combo nila ni FLM. Jeje mo ng chat. Siya rin yun. Yung pasa kay boss ng usapan nila ni MG, dadawit pa ako dito kahit editor ako ni FLM. Kung alam kong mali, di ko gagawin. Gago silang lahat, below the belt, ang ganyang bagay. Iniba pa ang spelling ng endorsement sa endorsement para ako ang madawit. O, di ba? Alam na alam niya yung espekulasyon ng salitang endorsement. So parang ang labas doon sa sinasabi ni Maria Monica D ay pre-name up siya ni Susan Goodman na ang tunay na pangalan daw di umano ay Jem Estenso. Kaya siya pinagtatawanan na may smile emoji. Ayan, pinakita uli yung screenshot na di umano si Maria Monica D daw ang nagsulat nito o nag-edit nito. Base kasi doon sa page ni Susan Goodman, all caps yun. Pinakita ko naman yun, di ba? So ibig sabihin noon, mga kaplastik, baka si Jem Estenso nga talaga nag-edit doon. Kasi kung bibisitahin natin yung page ni Jem Estenso, isa siyang editor ng AI, na mga AI prompt, mga kaplastik, na kung saan ay may mga short clip siyang AI content na puro mga parang memes, mga memes, ganun. Kaya nag-comment itong si Yamit OMG siya si Susan Goodman talaga. Kung ayaw mo madamay, di lumapit ka kay Boss MG, tumiwalag ka na kay FLM. Hindi niya gagawin yun. Kakabigay nga lang ni Francis Leo Marcos ng tap-tap kay Monique Tapos bibitawan na niya. So ang biggest question doon, kung talagang si Norman Mangusin ang nagbigay sa kanya ng laptop, o baka pinagkahirapan din niya yun ng galing sa pera niya. Sabi ni Diyos, mga kaplastik, Maria Monica, yari ka na, di ka pa sumasahod, may gagamitan ka na agad na pera na makukuhanan mo kay Kulaong. Ang tanong, may makukuha ka ba? Sa dinami-dami naging empleyado ni Norman Mangusin, ang pinambabato nila sa mga empleyado ni Norman o mga bata niya ay si Casper ang magpapasahod. Yan yung malaking tanong. Bakit si Casper ang magbibigay ng payroll sa inyo? Samantalang si Norman Mangusin ang pinagsisilbihan mo. Ano ba si Casper Anyaras? Secretary ba? HR? Diba? Parang hindi naman ata. Hindi nga nakakahawak ng pera yan si Casper Palamunin din siya Diba? So yan yung mga replied comment ng bawat isa na talagang patunay na nagkakalaglagan na sa kampo ni Norman. At nabanggit nga na dito, mga kaplastik, sabi ni Monique, ayan, kung mali di ko gagawin yan, gago silang lahat below the belt. Ang ganyang bagay, iniba yung spelling yan. So sino yung lahat na tinutukoy niya dito, mga kaplastik? Maaring ang tinutukoy ni Maria Monique ay yung page ng Nabobobong Kabataan at yung Susan Goodman page. Hindi ko alam kung pinopoint niya dito si FLM kasi nilahat niya So sino ba ang dapat pagbintangan sa ganong klaseng issue? Yan. Nang dahil dito,
sa nilabas ni FLM. Nayanig lahat ang mga kampo o alagad ni Norman. Mga kaplastik. Kung ako sa'yo hanggat maaga ka pa, Monique, ay tigilan mo na ang pagkakampi kay Norman Mangusin. Darating ang panahon na talagang ikaw ay malalagay sa peligro. Lalo na yan ay nasampahan ka na ng kaso ni Sabi. Sinampahan ka ng kaso ng anti-space, Safe Space Act, cyber libel, tsaka mayroon pang isa na hindi ko pa malaman kung ano yung isa. 3 kaso agad yung isinampa sa'yo, Monique. Hindi na mababago yon kasi naka-mention na ang pangalan mo. Isipin mo may anak ka pa. Hindi pa marunong magsalita. Bata pa lang. Tapos sisirain mo ang buhay mo nang dahil lang kay Norman. At tuwan-tuwa ka pa na pinakita mo yung laptop na niregalo sa'yo ni Norman Mangusin. Tapos ngayon nagtuturoan kayo ni nabobobong kabataan, ni Susan Goodman at ikaw. Kung sino ang responsibilidad dito sa post na ito. Sino pa ba ang gagawa niyan kundi kayo-kayo lang? At dahil dyan, nakadepende pa rin yan kay Makagago kung itutuloy ang kaso against sa'yo, Monique. Pinalalala mo lang yung sitwasyon na alam mong dehado ka. At si Norman Mangusin, hindi mo maaasahan yan where it comes sa pagdepensa sa kaso. Darating ang panahon na sarili lang niyang ililigtas niya, kagaya ng ginawa niya sa mga nauna niyang tauhan. Hindi ka ba natatakot, Maria? Bata pa ang anak mo, masisira na ang buhay mo. Sana pag-isipan mo yan, Maria Monique. Dahil darating ang araw, baka mapilitan ka na magpa-interview kay Makagago at ikwento mo na ang totoong nangyayari at kung sino yung nasa likod ng pangalang Susan Goodman at nabobobong kabataan, mga kaplastik. Nandahil lang dyan sa combo na yan, na fake combo na may edited pa. Kayang-kayang gawin yan dahil nasa panahon tayo ng artificial intelligence. Napakadali na lang mag-prompt ng ganitong edit, mga kaplastik. Napakasimple na lang. Kahit ako, kayang-kaya kong i-edit yung ganyan. At palabasin ko sa social media na ganito yung conversation ng aking mga nakakausap. Pero syempre hindi naman lahat ng mga pinapakita sa social media totoo. At hindi rin naman na yung napapakita sa social media ay kasinungalingan. Syempre para ma-verified mo talaga na totoo yan, pwede mo namang i-click yung profile na yan eh. Kung talagang lihitin mong si Makagago yung nagsulat niyan. Diba? Napakadali na lang i-identify ang mga ganyan. Meron na tayong tinatawag na high technology, artificial intelligence, o pagsusuri sa mga IP address, malalaman din natin yan. Kaya kung ako sa'yo, Maria Monique, hanggat maaga pa, hanggat hindi pa nilalabas yung warrant mo o subpoena mo, ay magbago ka na. Ako na mismo nagsusumamo sa'yo na ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mong antayin na dumating ang panahon na makikita ka ng anak mo, 2 mata niya, na nakakulong ka pa rin sa bilibid kasama si Norman Mangusin. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel
at the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.